po sa ating mga lahat, mga kapatid. Tayo po'y maghanda sa papuri sa ating Panginoon. Muli po ang Jesus First po ay isang independent, non-denominational, non-profit, and Bible-centered na iglesia. And sa umagang po ito, maulan, pero nandito pa rin ang lakas natin para magpuri sa ating Panginoon. Bigyan po natin siya ng kaluguran sa ating pong mga pag-intak, sa ating pong pag-awit. Nandun nawa ang pagpupugay natin sa ating Diyos. Papurihan po natin ang ating Panginoon. Amen! Papurihan po natin ang ating Panginoon sapagkat ito ang araw na Kanyang ginawa. Tayo ay magsaya, umawit, sumayaw para sa ating Panginoon. Hallelujah! Magsasaya sa iyong nilikhaw, halina, tayo ay sumamba sa Panginoon. Ito ang araw na Kanyang ginawa. May pag-asa na nakaraan at tiyaya, di makukulang ang Panginoon, di ako papabayaan. Pipiliin ko ang sumamba. Pipiliin ko purihin ka. Ito ang araw. Ito ang araw, Panginoon. Ito ang araw na iyong ginawa. Ito ang araw. Ito ang araw. Ito ang araw na iyong ginawa. Amen! Hallelujah! Salamat po, Panginoon! Dumaan man sa limit ng kamatayan, di mangangamba, o Panginoon, ikaw ang aking tagapagligtas. Pipiliin ko ang sumamba. Pipiliin ko purihin ka. Ito ang araw. Ito ang araw, Panginoon. Ito ang araw na iyong ginawa. Ito ang araw. Ito ang araw. Ito ang araw na iyong ginawa. Ito ang araw. Ito ang araw, Panginoon. Ito ang araw na iyong ginawa. Ito ang araw. Ito ang araw. Ito ang araw na iyong ginawa. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Hallelujah, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magandang umaga po aming Panginoon. Kami po'y dumudulog sa panalangin sa umagang ito dahil tunay nga Panginoon, ang gabay mo, ang pagkilos mo ang aming kailangan sa umagang ito. Tunay Panginoon na karapat-dapat ka sa lahat ng pagpupuri, ng pagsamba sa umagang ito. Maraming salamat Panginoon sa panibagong opportunity, sa panibagong araw na ikaw ay aming mapapapurihan, na naririto kami Panginoon sa lugar na ito, at kami Panginoon ay pinagpala mo, at kami Panginoon ay hindi aksidente na nasa lugar na ito, kundi kami Panginoon ay tunay na pinagpala dahil may opportunity na naman kami Panginoon na makapagpuri, maranasan ng iyong presensya,
ang iyong pagmamahal, ang iyong pagkilos sa aming buhay. Sa umagang ito, Panginoon, ikaw nga lamang ang maitaas sa aming mga buhay, ang mapapurihan, Panginoon, sa pinakamainam na pagpupuri at pagpapasalamat. O Panginoon, na nakakakita ng aming mga puso, ng aming mga isipan, ang patuloy na magparanas sa aming Panginoon ng iyong pag-ibig, ng iyong kadakilaan. At sa umagang ito ay patuloy naming madakila ang iyong pangalan. Kaya Panginoon, yung mag-ingat sa aming mga kapatid na papunta pa lamang sa lugar na ito, maulan man, alam namin Panginoon na ikaw yung magiging gabay namin, ikaw yung magiging kalakasan namin, Panginoon. At sa bawat kapatid na naririto, naway patuloy na maranasan nila ang iyong pagkilos, patuloy na maranasan, Panginoon, ang tunay na kagalakan na sa iyong piling lamang matatagpuan. Tunay na ikaw ay karapat-dapat sa lahat ng pagpupuri, sa lahat ng pagsamba. Patuloy din, Lord, na hipuin mo yung puso ng aming mga kapatiran na nakakalimot sa gawain mo. Patuloy, Lord, na iparanas mo sa kanila na ang makapiling ka, Panginoon, ay higit sa anumang bagay sa mundong ito. Ang makasama ka, Panginoon, at maranasan ng iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Patuloy, Lord, na dinadalangin namin na makasama namin sila uli sa pagpupuri sa iyo. At kung meron man po, Panginoon, sa umagang ito na ngayon lang naka-attend, ngayon lang namin nakasama, ikaw, Panginoon, yung magparanas sa kanila ng iyong pagkilos sa kanilang mga buhay na tunay na napakasarap, napaka-pinagpala kami, Panginoon, na naririto kami. At mulit-muli, Panginoon, sa iyo ang pinakamataas na papuri, na pagdakila, na pasasalamat, Panginoon, sa umagang ito. Pinupuri, dinadakila ka namin, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, tagapagligtas. Amen at amen. Amen. Magbasa naman po tayo sa Aklat ng mga awit sa salita ng Panginoon. Sabi po dito, purihin si Yahweh, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa atin dakila at wagas, at ang katapatan niya ay walang wakas. Purihin si Yahweh. Amen. So sabi po dito ay, ang pag-ibig ni Yahweh ay dakila at wagas, ang kanyang katapatan ay hindi magwawakas. Kaya mga kapatid, napakapalad po natin, di ba? Kasi nakilala natin ang pinakadakila, nagbibigay sa atin ng pag-asa, nagbibigay sa atin ng pag-ibig. Kaya wag po tayong mahiya, wag po nating pigilin yung ating pagpupuri sa Panginoon. Ibigay po natin ang todo ang ating pagsamba, pag-awit, pag-indak po sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin si Yahweh. Hallelujah. Amen. Kaya nga po tayo ay sama-samang magpuri, umawit sa ating Diyos na buhay, Diyos na dakila at makapangyarihan. Hallelujah. Sama-sama, nagpupuri sa'yo. Sama-sama, umaawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay ng kaipunin mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama, sumasamba sa'yo. Sama-sama. Sama-sama, nagpupuri sa'yo. Sama-sama, umaawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay ng kaipunin mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama, sumasamba sa'yo. Tayo umawit sa ating Panginoon. Aawitan ka, aawitan ka, aawitan ka, aawitan ka. Sama-sama. Sama-sama, nagpupuri sa'yo. Sama-sama. Umaawit sa'yo. Dakila
Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinapala ng lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalagan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagat. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos naming buhay, Diyos naming banal, Diyos na hindi nagbabago, Diyos na mabuti noon, ngayon at magpakailanman. Ito ay para sa iyo, Panginoon, naway tanggapin mo ang aming pag-aawitan, ang aming mga pagpupuri at pagsamba sa iyo, O Diyos. Hallelujah! Tunay na kamangha-mangha ka, Panginoon. Kamangha-mangha ang iyong mga likha. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa, O Diyos. Kaya kami po ay magpupuri, magpapasalamat sa iyo, Panginoon, at itataas ang iyong pangalan. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. O Diyos, labis akong namamangha dahil ganda ng iyong nilikha. Mundo'y puno ng iyong pagpapala, sa iyong salita nagmula. Basta ang buong sandaigdigan ganday, sa diyang di mapapantayan, damhin maging ang hangin at ulang, likha ng makapangyarihan. Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay, walang magkalulupig at wala nang papantay sa ngalan mo, O Diyos. Kami magsasaysay, walang hanggang papuri ang kaming ngalay. O Diyos, labis akong namamangha dahil kay ganda ng iyong nilikha. Mundo'y puno ng iyong pagpapala, sa iyong salita nagmula. Basta't ang buong sandaigdigan
sapagkat ika'y dakila at tapat. Ang ngalan mo'y itataas. O Diyos, ika'y itataas. O Diyos, sapagkat ika'y dakila at tapat. Sapagkat ika'y dakila at tapat. Sapagkat ika'y dakila at tapat.
Pwede po natin palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah! Salamat, Panginoon! Salamat, Panginoon, sa opportunity na kami po ay sama-samang makapag-awitan sa iyo, makapag-alay ng papuri, ng pagsamba sa iyo ngayong umaga. Tunay, O Diyos, na napakabuti mo sa buhay ng bawat isa sa amin sa buong linggo, Panginoon, ng walang sawang pag-iingat, pagbibigay sa amin ng kalakasan, ng kagalingan, ng kapayapaan ng aming mga isip at puso. Salamat, O Diyos, nararapat ka tunay ng aming mga papuri, ng aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka sa kaitaasan. Sa iyo ang karangalan ng kapangyarihan, Panginoon, sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, purihin po ang Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Magandang umaga po, mga kapatid. Okay. Ano ang Gehenna o lawa ng apoy? Pakibasa po ito. Isa, dalawa, tatlo. Ulit. Nawala yung S. Isa, dalawa, tatlo. Okay. Ano ang Gehenna? Ang Gehenna ay lawang apoy. So ating tatalakayin kung bakit ito tinuturing na ganap na kapahamakan. Hindi lamang sa ito ay isang parusa, kundi ito ang huling hantungan ng mga tumatanggi sa Diyos at tiyak na lugar ng kanyang makatarungang paghuhukom. Kaya nga po muli ay ito ang ating tanong. Ano ang Gehenna o lawang apoy? No? Okay, ang Gehenna o lawang apoy ay basa? Okay, dalawa po ang ating puntos diyan. So tatalakayin po natin isa-isa yan. Ano ang Gehenna o lawang apoy? Ang Gehenna o lawang apoy ay ano yung number 1? Okay. Hantungan ng masasama. Basahin po natin ito. Isa, dalawa, tatlo.
Okay, tingnan din po natin ito. Sa dalawa, sorry. Yan, sa dalawa, tatlo. Okay. Sabi po sa talatang 10, tingnan, balikan natin yon. Itinapon sa dagat na apoy at asopre. No? Yan po ang lake of fire and brimstone. Ano? Yan din ang tinatawag na Gehenna. At yung Gehenna ay tinuturo ng Panginoon, alam niyo po, kahit minsan, hindi po ginamit ng Panginoon ang salitang impyerno. Gehenna po lahat yan o lawang apoy. Yung pong Gehenna o lake of fire ay iyon ang pagtatapunan sa halimaw at huwad na propeta. At doon din itatapon ang dyablo. Magkakasama silang pahihirapan doon araw at gabi. Kaya po yung Gehenna nasa isip nila sa Old Testament, yun din po ang Gehenna itinuturo ng Panginoon sa Bagong Tipan. Tulad ng sinabi ko kanina, kahit minsan, hindi ginamit ng Panginoon ang salitang impyerno. Gehenna po lahat yan o lawang apoy. No? Kung minsan kasi yung mga translation o yung mga version ng Biblia, ang ginagamit nila impyerno. Yung pong Gehenna at yung lake of fire, iisa. No? Tulad ng sabi ko nga kanina, diyan itatapon ang dyablo na pinagtapunan sa halimaw at huwad na propeta. Diyan pahihirapan sila araw at gabi, magpakailanman. Hindi lang sila. Sino pa? Sino pa? Ha? Lahat ng mga susuway sa Panginoon. Ulitin ko, lahat ng susuway sa Panginoon, diyan mapupunta sa Gehenna. Narinig ko ang dalawang lalaki nag-uusap. Sabi nung isa, Kulas, di lahat mapupunta sa Gehenna. Kasi sa panahon ngayon, wala nang taong tama. Sabi po nung isa. Sumagot naman si Kulas, Kaibigan, hindi dahil wala nang taong tama. Sa totoo, marami sa ngayon ang may tama. Kaya nga po mga kapatid, sikapin na po nating makasunod. Hindi bukas, hindi sa makalawa, hindi sa isang linggo, hindi sa isang buwan, hindi sa isang taon. Ngayon na. Ngayon na po. Huwag po nating planuhin. No, huwag po nating planuhin ang pagbabago. Huwag po nating planuhin ang pagsunod sa Panginoon. Yung iba kasi lahat pinaplano. Pati paliligo, pinaplano. Ngayon na po ang pagbabago. Para naman po sa dyablo, wala nang magagawa ang dyablo. Dahil talagang doon sa Gehenna ang destinasyon niya. Yung huwad na propeta, yung halimaw po, yun ang Antikristo. No? Wala nang magagawa. Wala na rin tayong magagawa para sa kanila. Pero tanungin ko po kayo, mga kapatid, sa sarili po ninyo, may magagawa ba kayo para hindi mapunta sa Gehenna? May magagawa ba kayo para hindi mapunta sa Gehenna? Mayroon po. May magagawa po kayo. Kaya nga, pag uwi nyo mamaya, kung mayroon mang dapat baguhin, baguhin na po ang lahat ng hindi nagugustuhan ng Panginoon sa atin. Pwede nyong itigil yung mga bagay na ginagawa ninyo na hindi nakakalugod sa Panginoon. Simulan na ninyo ang dapat simulan. Mga bagay na gustong gawin ng Panginoon, gawin ninyo.
Mga kapatid, huwag po tayong magiging komportable. Huwag pong, kunwari, umaatin tayo linggo-linggo, pero pagdating sa bahay, gagawin natin yung mga bagay na hindi nagugustuhan ng Panginoon. Yung iba, ang wish kapag magbe-birthday, good health daw. Pero walang araw na hindi umiinom. Good health, ha? Mga kapatid, huwag niyo pong iisipin na dahil linggo-linggo umaatin kayo, ligtas na kayo. Hello, church. Hindi po porke linggo-linggo umaatin kayo, excuse me. Hindi po porke linggo-linggo umaatin kayo, ligtas na kayo. Kahit po umaatin pa kayo linggo-linggo sa Jesus First Christian Ministries, hindi nangangaluga na ligtas na po kayo. Ang pinakamabuting gawin, mga minamahal, sumunod po tayo sa mga itinuturo ng salita ng Diyos. Gayun man, kung talagang ayaw ninyong sumunod, nasa inyo po yun. Walang kapangyarihan ng sino man sa atin para hatulan ng sino man. Kung ikaw man halimbawa ay nahuling nangangalunya, hindi ka po pwedeng hatulan nino man na mapunta sa lawa ng apoy. Walang kapangyarihan ng sino man sa ating gawin iyon, bagamat alam nating masama iyon, bagamat alam nating karumal-dumal sa paningin ng Panginoon yon, pero po pwede mo siyang i-rebuke kung siya ay Kristiyano. Pwede mo siyang i-rebuke, pwede mo siyang sawayin. Pero hindi mo masasabi sa kanya na dahil sa ginawa mong yan, mapupunta ka sa dagat ng apoy. Tanging ang Panginoon lamang ang may kapangyarihan. Mga kapatid, nakukuha po ninyo, church? Wala pong may kapangyarihan sa atin ang magdala sa isang tao sa lawang apoy, ang Panginoon lamang. Wala pong magagawa ang sino man, ang mga guro, ang mga elders, ang mga pastor para sa atin. Wala po. Ang tanging magagawa lamang ng mga itinatalagang mamahala ay ang magturo ng nararapat ituro. Kayo po ang magpapasya kung susunod kayo o magkukunwari lang. So ulitin ko po ang sinabi ko kanina. Ang gehenang itinuturo sa Old Testament, iyon din ang gehenang itinuturo ng Panginoon sa New Testament. Dahil nga po dyan, gusto ng Panginoon na iligtas tayo para hindi tayo mapunta dyan. Iyan po ang dahilan kung bakit ibinibigay ng Panginoon ang lahat ng pagkakataon upang maligtas. Sapagkat pagdating sa wakas, kung hindi tayo makabalik, alam na natin na ang judgment ay ang lawang apoy. Mga kapatid, dito sa mga lugar na ating ginagalawan ngayon, madaling matukoy ang mga lugar na kilala sa ginhawa. Walang katapusang ligaya ayon sa sanlibutan. Ngunit sa Biblia, mayroong lugar na inilarawan bilang sentro ng matinding pagdurusa at pagkawasa. Ang Gehena o lawang apoy. Okay, bakit nga ba ito tinatawag na hantungan ng kapahamakan? Sapagkat ito ang itinakdang dako para sa mga mapapahamak. At ito ang tiyak na lugar kung saan isasagawa ang huli at makatarungang hatol ng Diyos.
Kabaliktaran sa mga inaasam ng karamihan dito sa sanlibutan. Ang Gehenna ay hindi ang lugar na inaasam nila. Sapagkat sila naliligayahan dito sa sanlibutan ito. Lahat nagagawa nila dito sa sanlibutan ito. Kaya hindi Gehenna ang kanilang inaasam pupuntahan. Sapagkat ang Gehenna, hindi yun ang lugar na makamundong ligaya o yung kaligayang tinatamasa sa sanlibutan ito. Dahil sa Gehenna, wala ng kasiyahan. Puro pagngawa at paghihirap lamang ang mararanasan. Kaya nga maliwanag na masasabi natin, ang Gehenna ay ang lugar na hantungan ng mga mapapahamak. Kaya ang tanong uli, talakayan natin ng 2 puntos. Ano ang Gehenna o lawang apoy? Ang Gehenna o lawang apoy ay lugar ng kahatulan. Basahin po natin ito, 1, 2, 3. Okay. Sa verse 10 po, ang sabi doon, tingnan natin. Sa verse 10, ang sabi diyan, at ang diablong dadaya sa kanila ay itinapon sa dagat na apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Tapos yung verse 13, tingnan natin yung verse 13. Sabi po doon sa verse 13, iniluwa ng dagat ang mga patay na naroroon, iniluwa rin ang kamatayan at ng daigdig na mga patay ang mga nakalagak sa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang ginawa. Ayun, okay. Sabi doon sa verse 13, hahatulan ang lahat ng namatay. No? Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Okay. Itatapon sa lawa ng apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Mga kapatid, halos iisa po ang sinasabi. Pagdating din doon po sa verse 15, itinapon sa lawa ng apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Tandaan po natin mga kapatid, mayroong mga nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay na mga nabuhay sa loob ng 1,000 taon. Ano na nga yung 1,000 taon? Yun yung millennium. Okay? Sila yung mga namatay ng panahong iyon. Namatay silang nananampalataya. Natatandaan nyo yung ating napag-aralan? Kapag hindi sila umabot ng 100 taon, ibig sabihin, nagkasala sila. Pero yung mga namatay, umabot ng mga 800 taon, mga 700 taon, 900 taon, yung mga namatay na yon na nananampalataya,
sila po ay makakasama sa aklat ng buhay. Mayroon ding mga hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay na nakaranas sa milenyo. Mga nabuhay at namatay sa 1,000 taon na yon, na dahil hindi sila naniniwala sa Panginoon, pinatulan sila sa lawa ng apoy. So yun po ang ibig sabihin ng verse na ating binasa, mga kapatid. Paghihiwalayin ang mga bubuhaying muli na yon. Paghihiwalayin. Sa huling panahon po, at yung mga nananampalataya, saan sila isasama? Ha? Sa bagong daigdig. Yung mga hindi nanampalataya, haharap sila sa huling paghukom upang itapon. Saan? Sa lawang apoy o Gehenna. Okay, basahin nga natin ito. 1, 2, 3. Okay. Ito ay lugar ng paghihirap. Araw at gabi magpakailanman. No? Ano yung lugar na yan? Ulitin ko. Church. Natatandaan nyo ba? Parang wala tayong natututunan. Ano yung lugar na yan? Gehenna. Yan ang lugar ng paghihirap. Yan ang lugar na walang pahinga. Yung iba, sa bagay, naawa rin din naman ako sa mga nanay. O mga anak, mahalin yung mga nanay nyo, ha? Ang akala nyo, nasa bahay lang sila. Pero lahat ng gawaing bahay, paglalaba, pagpaplansya, pati mga pagbaon ninyo sa schools, lahat ng mga, pangangailangan ng asawa, ginugugulan lahat ng inyong ina. Pero mga kapatid, ang ibig kong sabihin, mga nanay, alam ko mga wala kayong pahinga. Pero dyan sa Gehenna, lalong wala rin pahinga. Yan ang lugar na walang pahinga sa sakit, sa hapdi, paghihirap ang mararanasan ng sino mga mapunta riyan. Araw-gabi niyang mararanasan yan at walang katapusan. Ang paghihirap na yan, magpakailanman. Ikalawa, doon itatapon ang dyablo, ang halimaw, yung Antikristo at ang huwad na propeta. Ewan ko, baka yung iba na mahilig sa mga popular, sa una matutuwa pa sila kapag nalaman nilang doon sila mapupunta. Dahil mga popular ang madadatnan nila roon. Yung dyablo, yung halimaw, yung huwad na propeta. Mga popular yun, di ba? Mga popular yun. Biro mo yung dyablo, yung halimaw, yung huwad na propeta, mga popular yan. Yan yung mga personalidad during the last days. So, maaring iba sa una matutuwa sila. Pero pag nararanasan na nila ang labis na paghihirap sa lawang apoy, kahit anong pagsisisi ang gagawin nila, wala na. Pinal na yon. Hindi na yon mababago. Kaya mga kapatid, huwag masyadong mahilig sa popular. Meron bang dito sa atin na mahilig sa popular? Mayroon? Ha? Nahihiya kayo magtaas ng kamay, ano? Yung iba, dahil popular, masyadong ipinaglalaban. Kahit nasa hag na, pinagtatanggol pa. Kahit korap na korap, ipagtatanggol pa. Kawawang Pilipinas. Ikatlo,
Doon din itatapon ang kamatayan at daigdig ng mga patay. Sa mga nagtatanong, yung kamatayan at daigdig ng mga patay, they are both physical places and personalities. So ang kamatayan ay si kamatayan din. Bakit po? Sapagkat may personalidad na kamatayan at may lugar din na kamatayan. Naunawaan po ninyo? Pero sa dakong wakas, iluluwa ng kamatayan ang lugar ng mga patay. Ang lahat ng mga patay na nasa kanila. In other words, magre-resurrect sila and then aharap silang lahat sa hukuman, sa huling paghukom upang igawad sa kanila ang kaparusahan ayon sa kanilang mga ginawa. So yung lake of fire o lawa ng apoy, diyan mapupunta lahat ang mga mahihiwalay sa Diyos. Sa lugar na yan mismo, may kani-kanyang kalalagyan. Okay, siguro kung paniniwalaan natin yung aklat ni Enoch, siyempre alam natin na yung aklat ni Enoch ay hindi bahagi ng opisyal na canon ng Biblia. Alam niyo ba yon? Hindi po kasama yon sa canon ng Biblia. Pero kung paniniwalaan po natin yon, para bang, ayon kasi kay Enoch, si Satanas daw o ang Diablo ay nasa ibang lugar. No? Ando doon din siya sa Gehenna, pero hindi siya kasama ng iba. Ayon kay Enoch, si Satanas daw o ang Diablo nakatali ng mahigpit. Itinapon siya sa isang tiyak na hukay sa disyerto. Tinakpan ng matutulis na bato. Tinakpan ng mukha para hindi makakita ng liwanag man lang. Mas masikip, mas madilim, at walang galaw. Nakahiwalay siya sa iba. Ganyan daw ang kalagayan ng Diablo. Yung ibang mga rebeldeng anghel, itinali rin, nasa ilalim rin ng lupa o mga lambak. Pero hindi kasing higpit ng pagkakakulong kumpara sa Diablo. Kaya nga mga kapatid, sa araw ng paghukom, ang sinasabi ko po ay tungkol sa final judgment ng Panginoon. Diyan sa pinakailalim at pinakamainit na bahagi ng lawa ng apoy, diyan masasadlak ang Diablo. Tinatawag po yan na pinakailalim na kailaliman ng parusa. Mas matindi ang init, mas matindi ang pagdurusa, walang pag-asa. At doon mananatili siya magpakailanman. Yung iba, dadalhin din sa apoy, sabi nga ni Enoch, ang mga pinuno ng kasamaan ang pinaglaanan ng pinakamatinding antas ng parusa dahil sila ang nagsimula ng kasalanan at umakay sa marami. Inihanda sa Diablo ang pinakamasamang kalagayan, pinakamadilim, pinakamarami siguro uod. Pinakamarami siguro uod, siguro inuuod. No? Pero sa akin lang po yun. Yun lang ang aking pangunawa. So, parang ganito. Halimbawa, yung gumawa ng 10 beses na kasalanan, doon siya sa lugar na pang 10 beses. Halimbawa, yun ang gahasa ng 5 beses, doon siya sa lugar ng 5 beses. Ibig ko sabihin, hindi pare-pareho ang kalalagyan o ang mga mapupunta sa lawang apoy. May kanya-kanyang lugar. Depende sa kasalanan. At ang mga mangyayari sa mga suwail na anghel at kay Satanas, pag dinala sila dyan sa lawang apoy, tatanggalin ang kanilang pagka-Elohim. Tanongin ko kayo, natatandaan nyo yung kung ano yung Elohim? Ha? Yung anghel ba, Elohim? Yung sons of God, Elohim?
Okay. Tatanggalin po ang kanilang pagka-Elohim. Matutulad po sila sa tao. Yan po ang sabi sa Psalm 82. Ang sabi doon sa Psalm 82, ang sabi ko, kayo'y Diyos, anak ng kataas-taasan. Ngunit tulad nitong tao, lahat kayo'y mamamatay. Katulad din ng prinsipe, papanaw ang inyong buhay. Yan po ang sabi. Matutulad sila sa tao, kaya mararanasan nila ang pagdurusang nararanasan ng tao sa lawang apoy. Mawawala ang kanilang pagka-Elohim. Maaaring may magtanong, paano po, Pastor, kung mayroong mabuti pero hindi naniniwala kay Kristo? Mapupunta ba siya sa lawang apoy? Mga kapatid, opo, kung di po siya naniniwala kay Kristo kahit mabait siya. Kung di siya naniniwala, sa lawang apoy din ang punta niya. Pero siguro baka doon lang siya halimbawa sa 2,000 degree Fahrenheit, maaaring doon lang siya, pero ganun pa rin, sinusunog pa rin siya. Ganun po, hindi pare-pareho. Pero tanungin ko kayo, meron bang mabuting tao na hindi naman Kristiyano? Hello, church. Meron. Pero, mabuting tao ka, hindi ka magtatagal sa ganong sitwasyon. Magiging Kristiyano ka rin. Kikilala ka rin sa Panginoong Hesukristo. Hindi po pwedeng manatili ka sa ganon. Dahil kung na-realize mo na ang Panginoong Hesukristo ang siyang tagapagligtas, pero hindi mo pa rin tinanggap, pero mabuting tao ka, magiging masama ka pa rin. Do you understand what I'm saying, church? Hello? Naunawaan niyo po? Ngunit kung makilala mo nga ang Panginoon at tinanggap mo siya bilang yung tagapagligtas, naging Kristiyano ka, sumunod ka sa Kanya, ibig sabihin, hindi ka na sasama. Mas magiging mabait ka pa. Kaya po dapat mga kapatid, maging mapagpatawad po tayo. Dahil kung di tayo magiging mapagpatawad, tayo po ang magiging dahilan upang di makabalik sa Panginoon ang isang nagkamali. Bagamat nag-iingat ka, dahil baka gawang ka naman ng kalokohan, siyempre kailangan ka pa rin mag-ingat. Ano? Pero kailangan mong magpatawad pa rin. Patawarin mo pa rin. Kahit na yung maraming utang sa'yo, patawarin mo pa rin. Hindi naman kasi lahat pare-pareho ng kalagayan sa buhay, di ba? Hello, church. Lahat ba pare-pareho ng kalagayan sa buhay? Hindi. Dahil sa hirap, ang pangarap, alam niyo po, dahil sa hirap ng tao, kung minsan may mga taong ang pangarap lang ay makautang. Totoo po yan. Dahil sa hirap. Yung iba, dahil sa hiya, hindi natatanaw sa bintana. Kasi baka makita siya nung pinagkakautangan niya. Mga kapatid, ito lang po ang gusto kong sabihin. Mga kapatid, kung tayo naman ay may kakayahan, hello church, kung tayo naman ay may kakayahan, lalo na kung kapatid ay nangangailangan, magpautang. At kung talagang ang biyaya naman sa iyo ng Panginoon ay sapat, huwag mo nang singilin, ibigay mo na lang. Huwag tayong maramot, lalo na sa mga kapatid. Mayroong mga Kristiyano na maramot. Isipin natin, church, kung ikaw may sapat-sapat, kung ikaw may kakayahan, purihin ang Panginoon dahil pinagpapala ka sa maraming bagay. Paano yung iba? Paano yung iba?
mapagpatawad. Kung ang Panginoon ay hindi mapagpatawad, saan tayo pupulutin lahat? Kung hindi mapagpatawad ng Panginoon, saan tayo pupulutin? Sa Gehenna. Sa lawa ng apoy. Kung hindi ka pinatawad ng Panginoon. Ang Gehenna o lawang apoy ay hindi lamang isang kwento o katang-isip. Ito ay isang katotohanan ng inihayag ng salita ng Diyos. Mga kapatid, doon itatapon ang lahat ng mga tao na hindi naisulat ang mga pangalan sa aklat ng buhay. Ang Gehenna, hantungan ng kapahamakan. Bukod sa ito'y huling hantungan ng mga hindi tumanggap ng kaligtasan, ito rin ang tiyak na lugar kung saan isasagawa ang huling paghuhukom. Para sa lahat ng nilalang, ang lahat ng mga hindi nakasulat sa aklat ng buhay, itatapon sa Gehenna. Excuse me, church. Okay, nakikita niyo po ba yan? Nababasa ba? Apo. Kayo lang nakabasa, pero yung doon, malayo no? Sorry po. Pero paliwanag ko lang. Nakikita, at least nakikita niyo yung mga bulitas. Apo. Okay. Okay. Doon po sa unang bulitas, sa bandang kaliwa, yun po yung tinatawag na Eden. No? Pero si Adan, nag-fall siya. Bumagsak si Adan. Ano? Yung pong ikalawang bulitas na yon. Pagkatapos po, nagkasala sila, dumami ang tao, hanggang sa panahon ni Noe, maraming mga makasalanan na. Makasalanan na. Si Noe na lamang ang naging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. So ano po ang ginawa ng Diyos? Pinabaha ang daigdig. Si Noe lamang at ang kanyang pamilya ang mga naligtas. Pagkatapos po ng baha, dumami uli ang mga tao. Yung pong tinatawag na Babel, no? Nakita niyo po 'yon, yung pang-apat na bilog, Babel. Diyan po sa Babel, sumama na naman ang mga tao. Ano po ang ginawa ng mga tao? Gumawa po sila ng isang tore para manawagan sa ibang Diyos. Okay? Okay. Ano po ang ginawa ng Diyos? Pinag-iba-iba ang kanilang mga wika upang sila ay hindi magkaintindihan. Pagkatapos, yung panglima, makikita nyo po dyan, kung mababasa ninyo, Abraham. Si Abraham, si Abraham po, idolater siya idolater siya. No? Pero, tinawag po siya ng Panginoon. Inalis po siya ng Panginoon sa pagiging idolatrous, no? Sa pamamagitan po ni Abraham, si Abraham po ang pinagmulan ng Israel. Si Jacob, yun po ang tinawag na Israel ng lumaon, no? Nagkaroon po ng kay Abraham po nang galing ang Israel. Okay? At diyan po sa puntong yan, mayroon pong mga hintil. Anong pagkakaiba ng hintil sa Israel? Yung mga hintil, hindi sila mga Israelita. No? Yung mga Gentile believers, pag sinabing Gentile believers, ibig sabihin,
yung Diyos ng Israel, pinaniwalaan din nila. Kaya nagkaroon po ng mga Gentile believers. Pero diyan po sa Babel na yan, yung tinatawag na Gentile nations, mga kapatid. No? Okay, balik po tayo doon punta po tayo sa, nakikita nyo yung araw pataas, Christ event. Okay, diyan po namatay ang Panginoong sa Kristo, niligtas niya po tayo, namatay po siya dahil sa ating pagkakasala. No? Wala tayong kapag-pag-asa. Pero, naligtas po tayo, mga kapatid, dahil sa Panginoong Kristo. At yung puwang na yon, from Christ event to Antichrist, yun po yung tinatawag na church age. Tayo po, nasaan tayo? Nasa church age tayo. No? Okay. Tapos po, ano yung sumunod po doon? Yung, di ba, malaking puwang, ano yung sumunod? Antichrist o Antikristo. Diyan na po lumitaw ang Antikristo. No? At yung Antikristo, nakikita niyo yung sumunod na na bulitas? Alam niyo ibig sabihin niyan? AOD, abomination of desolation. Ano po ang ibig sabihin nun? Yung Antikristo, mga kapatid, idiniklara niya ang kanyang sarili bilang Diyos. Siya po ang naupo sa templo at diniklara niya ang kanyang sarili bilang Diyos. Yun po yung tinatawag na abomination of desolation. Mga kapatid. Okay. Ngayon, galit na galit ang Panginoon, mga kapatid. Galit na galit na ang Panginoon. Yung abomination of desolation, mga kapatid, yung persecution, sobra-sobra. Pinapatay yung mga Antikristo. Pinapatay yung mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Pinapersecute, sobra-sobra ang persecution. Galit na ang Panginoon. Ibabagsak na ng Panginoon ang kanyang galit sa mga salbahe, sa mga nagpe-persecute. Ibabagsak na ng Panginoon. Pero nakikita niyo po yon, may nakalagay na rapture. Bakit po may rapture? Ang unang-unang dahilan, ayaw po ng Panginoon na pag ibinagsak niya ang kanyang galit sa mga kaaway niya, ayaw niya na madamay ang mga nananampalataya sa kanya. Kaya nagkaroon ng rapture. Inalis niya yung mga mananampalataya para hindi madamay sa kanyang galit. No? So, ang galit niya ay ibinuhos sa daigdig sa pamamagitan ng 7 trumpeta. Ano ang tawag sa 7 trumpeta? Yan po ang God's wrath o galit ng Diyos. Galit ng Diyos sa mga kaaway. No? Diyan pinarurusahan ng Diyos ang mga laban sa Kanya. Diyan pinapatay niya ang mga kalaban niya. Pagkatapos, hindi pa naubos ang mga masasama, mga kapatid. Ano ang sumunod na parusa o na galit na ipakikita ng Panginoon? Ha? Yun pong 7 trumpeta. Okay. 7 trumpeta. 7 mangkok o 7 bowls. Yan pong 7 bowls, iyan naman ang tinatawag na ubusan. Ubusan, mga kapatid. Ibig sabihin, inuubos na ng Panginoon ang mga kaaway niya. Uubusin niya. Yan pong 7 bowl, 7 mangkok. No? Pagkatapos po yan, naubos na yung mga kaaway. Ano po ang papalit? Okay, 45 days. No? Yan po yung 45 days o yung tinatawag na restoration period o reclamation period. No?
Yan po ang panahon ng pag-aayos at paghahanda bago ganap na itatag ang kaharian ng Diyos. So, maghahari ang Panginoon. At sa paghahari ng Panginoon, saan siya maghahari? Ha? Sa millennium, mga kapatid. Wala po dyan, ano? Sa millennium. Okay. Ayan, dyan pala, no? End of 1,000 years. Akong gumawa niyan, pero hindi ko makita. Okay. Ngayon, pagkatapos po niyan, ano po ang mangyayari, mga kapatid? White throne judgment. Pagdating po dyan sa white throne judgment at ang lahat ay nahatulan na, ibig sabihin na tapos na ang kasaysayan ng tao. Tapos na ang kasaysayan ng tao pag nasa white throne judgment na. No? Yung natapos ang white throne judgment, pati na rin ang mga Elohim na nagkasala. Natapos na ang kasaysayan nila. Diyan sa white throne judgment na siyang huling paghukom, are you still listening, church? Pagdating po dyan sa white throne judgment na siyang huling paghukom, paghihiwalayin ang mga hindi nananampalataya at ang mga nananampalataya sa Panginoon. Okay, hahatiin po natin ang illustration para maliwanag ninyo makita. Ay, hati na pala. Okay. Kaya ang susunod, o yung pinal na pangyayari, o yung tinatawag na happy ending. Ano yung tinatawag na happy ending, mga kapatid? Yan po. New Earth. Yan po yung happy ending. Para kanino yung happy ending na yan? Yung New Earth na yan? Ha? Para sa mga mananampalataya. Yung mga nananampalataya sa Panginoon ay dadalhin sila dyan sa bagong daigdig o New Earth. At lahat naman ng mga hindi nananampalataya, saan sila mapupunta, mga kapatid? Yan, dyan po, sa Lake of Fire. Diyan sila mapupunta. Mga kapatid, naiisip niyo po ba? Isipin niyo po, mga kapatid, kung sa buhay na ito, hindi mo natutunan ang mamuhay ng para sa Diyos, saan mo matututunan yan? Yung iba kasi sabi niya, hindi pa ako handa, saka na lang. Eh kung bigla ka namatay. Saan mo matututunan yung para sa Diyos? Saan mo matututunan ang buhay para sa Diyos? Sa Lake of Fire? Hindi po. Kung mapunta ka roon, doon ka na. Hiwalay ka na sa Diyos. Saan? Sa langit? Hindi rin po. Kung di ka po natuto, hindi ka po mapupunta sa langit. Mga kapatid, saan tayo dapat matuto? Mga kapatid, saan? Sa buhay na ito. Mga kapatid, dito po sa kinalalagyan natin ngayon, tinuturuan tayo ng Panginoon na mabuhay bilang Kristiyano. Hindi po sa Lake of Fire, hindi po sa langit. Dito po, mga kapatid, kung hindi po tayo matuturuan dito sa buhay na ito bilang Kristiyano, pagdating sa huling araw, hiwalay ka na sa Kanya. Nakahiwalay ka. Kaya nga po, napakaraming disappointments. Makikita natin sa salaysay ng mga talata sa Biblia. No? Maraming mababait na tao, di ba? Maraming nagsasabing sumusunod sa Diyos. Maraming nagsasabing, wala naman akong kaaway. Pero napakaraming disappointments, mga kapatid. Halimbawa po, sinasabi ng Biblia sa Matthew 7, sabi niya, pagdating ng araw na iyon, may magsasabing, Panginoon, Panginoon, hindi ba't kami nangaral sa iyong pangalan?
Sasabihin po ng mga tao yun. Pero ano sasabihin ng Panginoon? Hindi ko kayo nakikilala. Yan po ang sasabihin ng Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, anuman ang gawin natin sa buhay na ito, listen to this, church. Anuman ang gawin natin sa buhay natin ito, mahirap man yan, punong-puno man yan ng tukso, kumapit tayo sa Panginoon. Kapit! Hindi mo lang naintindihan, magtatampo ka na. O mawawalan ka na ng ganang makinig. O hindi ka na-attend. O sa madaling salita, iiwanan mo na ang pagkakristyano. Kumapit po tayo mga kapatid. Meron po mga ganyan talaga eh. Pag nasaling ng konti, tatalbog na. Parang bola. Kaya kung minsan, mas mabuti pa yung flat na bola, no? Pag inano mo, hindi aalis, ano? Okay, mga kapatid, sa preaching po, ganyan eh. Pag binasa ang salita ng Diyos at ipinaliwanag, at kapag binigyan ng ilustrasyon, masakit. Kahit nga walang ilustrasyon, masakit eh. Di ba? Pero kung tinamaan ka man, hello church, pag tinamaan ka, tanggapin mo. Kasi tinamaan ka, ikaw talaga yun. Pag tinamaan ka, ikaw talaga yun. Tinamaan ka eh. Pero pag tinanggap mo, lalakas ka bilang Kristiyano. Magpapalakas sa iyo yun. Magiging matatag na Kristiyano ka. Pero kung di mo tatanggapin, mawawala ka. Kaya nga po mga kapatid, tibayan natin ang ating loob. Kumapit tayo ng husto sa Panginoon. At anumang panlalansin ng kaaway, huwag niyong papansinin. Huwag. Huwag niyong papansinin. Mga kapatid, kung ating mapagtagumpayan ang buhay na ito sa daigdig, matatagpuan niya tayong karapat-dapat na isama. Saan? Sa bagong daigdig. Yan po ang sinasabi sa ating napag-aralan nung nakaraang linggo. Kahit mawalan ng isang mata, kahit mawalan ng isang kamay, kahit mawalan ng isang paa, okay lang. Ang mahalaga, namuhay tayo ng karapat-dapat. Kahit na nahihirapan ka, hindi mo ba ako yung kayamanan o perang gusto mo, pero hindi ka gagawa ng masama, okay lang. Mananatili kang Kristiyano. Yung iba, dahil ang hangarin ay maging bilyonaryo, papasok sa politika. Diba? Maraming nasa politika ngayon ang nagre-recite ng mga verses. Nakakahiya. Meron pang pastor na sinasabi. Nakakahiya. Pumasok sa politika para mag-corrupt. Hindi dahil sa hangaring paglingkuran ng mga kababayan, kundi dahil sa politika, madaling magkamal ng salapi. Bilyon ang pinag-uusapan, ha? Samantalang yung 1,000 pesos ang hirap kunin, pero sa politika, bilyon ang pinag-uusapan. Ay, nako mga kapatid. Kahit po nahihirapan, church, listen to this. Kahit po nahihirapan tayo, mag-isip na lang na mapagkakakitaan. Kung nahihirapan tayo sa buhay, mag-isip ng another source of income. Kung meron ka na halimbawa na income, mag-isip ka pa rin. Kung nahihirapan ka, mag-isip ka pa rin. No? Di po tulad ng mga politiko. No?
Tayo po, nag-iisip ng mga pagkakakitaan, pero yung mga politiko, tayo ang pinagkakakitaan. Nakakaya. Ewan ko. May narinig ako eh. Iba na raw ang suot ngayon ng mga magnanakaw. Hindi daw t-shirt at hindi raw cap. Ang suot daw ng mga magnanakaw ngayon, barong, tsaka coat and tie. Mga naka-attache case pa. Yung iba, sa halip na sombrero, piluka ang nasa ulo. Nako. Kawawa ang ating bansa. Palubog na ang ating bansa. Pero ipanalangin natin mga kapatid na huwag tuluyang lumubog ang ating bansa. Buti pa ang barko hindi lumulubog eh. Kung hindi lang sasadyain, ang barko hindi lulubog. Kasi kapitan lang ang ando doon eh. Walang congressman tsaka senator. Mga kapatid, okay lang na magmukhang matanda tayo sa katatrabaho. Basta't marangal ang ating pagkatao. Huwag kayong mag-alala. Mga kapatid, magtrabaho na magtrabaho. Okay lang magmukhang matanda. Hindi naman daw sa mukha nakikita ang edad eh. Sabi nung isang kakilala ko, sa likod daw. Maganda man ang pangarap mo, mga kapatid. Maging sikat na artista o makasama ang BTS o Big Bang Group. Maraming mahilig yan, di ba? Yung mga Koreano, mga grupo. Naku, maraming tagahanga dito sa Pilipinas yan. BTS, Big Bang, no? Tapos yung mga singer na Koreano tulad ni Chungwa, no? Tulad ni Taeyeon, ang pangit pakinggan, ano? Ano ang pangit pakinggan? Taeyeon? Ang pangit ng tunog. No? Pero, church, kung naisip mo na magiging hadlang yon sa iyong pananampalataya sa Panginoon, iwanan mo ang pangarap mong yon. Iwanan mo. Susunod ka sa Panginoon, hindi sa pangarap mong yan. Mga kapatid, kung pangarap mo mang maging bilyonaryo tulad ni Elon Musk, pero kung naisip mong magiging hadlang iyon sa iyong pananampalataya sa Panginoon, iwanan mo. Mas mabuti pang maging apolinaryo ka kaysa bilyonaryong hindi kilala ng Panginoon. Sino maraming apo dito? Sino maraming apo? Ako, dadalawa lang ang apo ko eh. Kaya nga po, mga kapatid, walang pagsala. Kung walang pagbabago sa isang tao, Gehenna ang lugar na kahatulan para sa kanya, para sa mga nagsusuwail. Basahin po natin ito, mga kapatid. 1, 2, 3. Okay, mga kapatid, ang ating topic pong ito ay hindi po gawa-gawa lamang o hindi po isang kwento lamang. Ito po ay isang tiyak na katotohanan. Ito ang huling hantuan ng mga mapapahamak at ang lugar ng huling paghukom ng Diyos. Naway ang pagkaunawa sa katotohanan ito, mga kapatid, mag-udyok sa atin na mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos, upang hindi tayo mapunta
sa dako ng kapahamakan. Kundi makamit natin ang buhay na walang hanggan kasama niya. Mga kapatid, basahin nga natin, 1, 2, 3. Mga kapatid, ang ating pagtalakay ay nagpapakita ng dalawang mahalagang katotohanan. Ang gehena ay parusa sa mga tumanggi sa Diyos at doon ganap na may sasakatuparan ang kanyang katarungan. Sa halip na magpadala sa kawalan ng pag-asa, ang aral na ito ay dapat magsilbing babala at pagkakataon habang may panahon pa. Ulitin ko, habang may panahon pa. Gamitin natin ang pagkakataong ito upang piliin ang kabutihan at kaligtasan, upang makaiwas sa kapahamakang walang katapusan. Ang gehena o lawang apoy ay pampalagi ang kahantungan ng mga nilikha makakabalik o hindi makakabalik sa Diyos. Tao man sila o mga anghel man sila, mahiwalay sila ng tuluyan hanggang sa walang hanggan. Hindi lang yan. Kung talagang tayo ay matagpuan ng Panginoon karapat-dapat sa Kanya, makakasama tayo sa paghahari. Kasama ng Panginoon sa kaharian ng daigdig. Pero linawin ko lang sa inyo, mga kapatid, lilinawin ko lang po, sa panahong iyon, wala na mag-aasawa roon. Wala nang boyfriend, girlfriend. Wala na. Pero huwag kayong mag-alala. Bakit kayo nagtatawanan dyan? Huwag kayong mag-alala. Kung single pa kayo, church, marami yatang nagsisisi dahil nag-asawa agad sila. Sabi ng isang kakilala ko, doble ang problema ko, pastor. Wala na akong girlfriend, wala pa akong pera. Sabi nung isa, okay lang yan, kapatid. Pero kung may Panginoong Hesus ka, walang kwenta ang lahat ng iyan. Walang kwenta ang lahat ng gusto mo. Mga kapatid, itinuro sa atin ng Panginoon mga bagay na ito upang magbago ang ating pagpapalaga sa buhay. Kailangan po pinagpapahalagahan natin ang ating buhay. Hindi sa pamamaraang gusto natin, kundi sa pamamaraang gusto ng Diyos. Ibig sabihin, yung may pagsunod. Higit na mahalaga ang walang hanggan kaysa nararanasan natin sa ngayon. Kaysa nararanasan natin sa mundong ito, gaano man kahirap ang ating nararanasan, huwag nating ipagpalit ang walang hanggan. Kahit na iyon man ay kaligayahan o ginawa, barkada o luho, layo ng katawan sa mundong ito, huwag nating ipagpapalit. Sapagkat hindi po maikukumpira yung buhay na walang hanggan sa makukuha natin sa mundong ito. Alam ko natatandaan nyo yung parable nung mayaman na naiinggit kay Lazaro. Natatandaan nyo po ba yon? Nakikiusap yung mayaman na makabalik siya sa mundo o sa dating buhay. Ang title nun ang mayaman at si Lazaro, no? Yung mayaman napunta sa Hades, namatay, napunta sa Hades, sa lugar ng pagdurusa at matinding init, sakit,
Humihingi siya ng kahit patak ng tubig para mapalamig ang kanyang dila. O kaya idot-dot lang daw ni Lazaro ang kanyang daliri sa daliri niya. Ngunit hindi pwede. Ang pulubi na inalipusta nung buhay pa, pagkatapos namatay, dinala ng mga anghel sa Abraham's bosom, isang lugar na kapayapaan at ginawa. Pero yung mayaman hindi na makakabalik. Mga kapatid, wala na pong Abraham's bosom ngayon. Wala na po. Pero pinakikita lang sa atin, hindi baling maghirap ka sa buhay na ito. Hindi baling dumanas ka ng katakot-takot na tukso, pero pag napagtagumpayan mo, hindi ka mapupunta sa Gehenna. Mga kapatid, magsikhay po tayo sa lahat ng gawain ng Panginoon. Kung wala po kayong Bible study, sumama po tayo sa ibang may Bible study. Sumama po tayo. Kung walang physical na BS sa online, sumama po tayo. Gusto niyo sumama kayo doon sa house church. No? Kahit, mga kapatid, alam ko yung iba sa inyo nahihirapang tandaan yung mga itinuturo. Pero sabihin ko po sa inyo, kahit gaano man kaikling salita ng Diyos ang napulot nyo, salita pa rin yan ng Diyos. Kailangan nating pagyamanin. Mga kapatid, huwag basta-basta dumadalo lamang. Huwag basta-basta nakikipagbiis lamang. Magpaka-Kristiyano po tayong tunay. Kahit sa anumang panahon, sa kahit anuman sa lugar, kapag tayo nanatiling tunay na Kristiyano, may pagmamalaki tayo ng Panginoon. Kumapit tayo. So mga kapatid, napakalinaw po, ang Gehenna ay lugar ng kaatulan. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat.